Sa bawat Pilipino, ang pangarap na magkaroon ng maayos at komportabling retirement ay hindi dapat maging ilusyon lang. Ang realidad ay marami sa atin ang umaasa sa pensyon o sa tulong ng pamilya, pero kung magsisimula tayong magplano ng maaga, posible ang financial freedom. Ang target na makaipon ng 2 million pesos bago mag 60 years old ay achievable kung may tamang savings habit, smart investments, at disiplinadong lifestyle. Sa seryeng ito, tatalakayin natin ang practical at legit na paraan para maabot ang goal na ito, nakaangkla sa tunay na sitwasyon ng mga kababayan nating Pilipino. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag pinag-uusapan natin ang retirement, madalas iniisip ng mga kababayan natin na para lang ito sa mayayaman o sa mga taong nasa corporate jobs. Pero sa totoo lang, lahat tayo ay may karapatan at obligasyon na maghanda para sa kinabukasan. Ang target na makaipon ng 2 million pesos bago mag 60 years old ay hindi imposible basta may malinaw na plano at disiplina. Ang unang hakbang ay ang pagbubuo ng matibay na savings foundation. Dito nagsisimula ang lahat kasi kahit gaano kaganda ang investment plan mo, kung wala kang consistent na ipon, mahirap itong masustain. Isipin natin ang isang karaniwang Pilipino na nagsisimula sa trabaho sa edad na 22. Kung ang sahod niya ay 30,000 pesos kada buwan at magtatabi siya ng 10%, ibig sabihin 3,000 pesos ang napupunta sa savings. Sa loob ng isang taon, iyon ay 36,000 piso. Kung gagawin niya ito consistently sa loob ng 10 taon, may 360,000 pesos na siya. Hindi pa kasama ang interest o dividends kung ilalagay niya ito sa tamang savings program. Ang punto dito ay hindi kailangang malaki agad ang ipon. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy at hindi napuputol. Pero bago pa man mag-isip ng investments, kailangan muna ng emergency fund. Ito ang madalas na nakakalimutan ng mga kababayan natin. Ang emergency fund ay parang safety net. Kapag may biglang nagkasakit, nawalan ng trabaho, o may kailangang bayaran na hindi inaasahan, hindi mo gagalawin ang retirement savings mo. Ang ideal ay 3 to 6 months ng monthly expenses. Kung ang gastusin ng pamilya ay 20,000 pesos kada buwan, dapat may nakatabing 60,000 hanggang 120,000 pesos na madaling ma-withdraw. Pwede itong ilagay sa high-interest savings account o money market fund para kumita kahit kaunti habang nakahanda. Ngayon, paano ba gagawin ang consistent savings? Ang sikreto ay automation. Sa panahon ngayon, maraming digital tools na pwedeng gamitin. Halimbawa, pwede kang mag-set ng auto-debit sa bank account mo na tuwing sweldo ay automatic na maglalagay ng fixed amount sa savings account. Kung freelancer ka naman, pwede mong ischedule ang paglipat ng pera mula sa e-wallet papunta sa savings tuwing may payout. Ang mahalaga ay hindi mo na kailangan pang isipin o pilitin ang sarili mo. Kapag automated, mas madali ang disiplina. Maraming ang kababayan natin ang nagsasabi, paano kung maliit lang ang sahod ko? Ang sagot dyan ay, hindi mahalaga kung magkano ang sahod, ang mahalaga ay ang percentage na itinatabi mo. Kahit 5% lang, basta consistent, lalaki pa rin ito dahil sa compounding. Halimbawa, kung kumikita ka ng 15,000 pesos kada buwan at nagtatabi ka ng 750 pesos, sa loob ng isang taon iyon ay 9,000 pesos. Sa loob ng 20 years, iyon ay 180,000 pesos. Kung ilalagay mo ito sa investment na may average return na 6% per year, lalaki pa ito ng halos doble. Ang disiplina ang susi, hindi ang laki ng sahod. Isa pang mahalagang aspeto ng savings foundation ay ang pag-iwas sa lifestyle inflation. Kapag tumataas ang sahod, madalas tumataas din ang gastos. Bumibili ng bagong cellphone, kumakain sa mas mamahaling restaurant, o nag-u-upgrade ng bahay kahit hindi pa kailangan. Ang problema,
nauubos ang extra income sa luho imbes na sa savings. Ang practical na paraan ay mag-set ng fixed lifestyle budget. Halimbawa, kung nasanay ka na sa 20,000 pesos na monthly expenses, kahit tumaas ang sahod mo, panatilihin mo muna iyon at ilagay ang extra income sa savings or investment. Sa ganitong paraan, mas mabilis mong maaabot ang 2 million pesos na target. Bukod sa emergency fund at lifestyle control, kailangan ding mag-develop ng habit ng delayed gratification. Maraming kababayan natin ang nahihirapan dito kasi sanay tayo sa reward system tuwing may sahod. Bumibili agad ng gusto kahit hindi naman kailangan. Pero kung matututo tayong maghintay at mag-prioritize ng long-term goals, mas magiging matibay ang savings foundation. Isipin mo na lang, kung magtatabi ka ng 5,000 piso kada buwan, sa loob ng 30 taon, iyon ay 1,800,000 piso. Kung may average return pa na 6% per year, aabot ito ng higit 2 million pesos. Ang simpleng habit ng delayed gratification ang magdadala sa iyo sa financial freedom. Siyempre, hindi rin mawawala ang usapin ng family support. Sa kultura natin, normal na tumutulong sa magulang, kapatid, o kamag-anak. Walang masama dito pero kailangan balanse. Kung lahat ng extra income mo ay napupunta sa extended family, mahihirapan kang mag-build ng sariling savings. Ang practical na paraan ay mag-set ng limit. Halimbawa, maglaan ng fixed amount kada buwan para sa family support at huwag lalampas doon. Sa ganitong paraan, nakakatulong ka pa rin pero hindi naaapektuhan ang retirement plan mo. Ang isa pang challenge ay utang. Maraming Pilipino ang nalulubog sa credit card debt, personal loans at 5-6. Ang problema, ang interest ng utang ay mas mataas kaysa sa kikitain ng savings. Kaya bago pa man mag-focus sa investments, kailangan munang bayaran ang high-interest debts. Kung may utang ka na may 20% interest per year, kahit mag-invest ka sa 6% return, lugi ka pa rin. Ang practical na paraan ay snowball method. Unahin ang pinakamaliit na utang, bayaran ito ng buo, tapos lumipat sa susunod. Sa bawat utang na nababayaran, mas lumalakas ang loob mo at mas nagiging consistent ang savings. Kapag na-establish na ang savings foundation, mas madali nang mag-transition sa investments. Pero, tandaan, ang foundation ang pinaka-importante. Kung wala kang emergency fund, kung hindi ka consistent sa savings, at kung hindi mo kontrolado ang lifestyle inflation, mahihirapan kang mag-sustain ng investment plan. Ang 2 million pesos na target ay achievable kung magsisimula ka ng maaga at magiging disiplinado. Isipin mo na lang ang senaryo ng isang kababayan natin na nagsimula mag-ipon sa edad na 25. Kung magtatabi siya ng 5,000 pesos kada buwan, sa loob ng 35 years, iyon ay 2,100,000 pesos. Kung may average return pa na 6% bawat taon, aabot ito ng higit 4 na milyong piso. Ang sikreto ay hindi magic, hindi swerte, kundi consistent savings habit. Kapag na-establish na ang savings foundation, ang susunod na hakbang ay ang pagpapalago ng pera sa pamamagitan ng tamang investments. Dito na pumapasok ang tunay na magic ng compounding. Maraming kababayan natin ang natatakot sa salitang investment kasi iniisip nila na para lang ito sa mayayaman o sa mga taong marunong sa stock market. Pero sa totoo lang, kahit ordinaryong empleyado o freelancer, pwedeng mag-invest basta alam ang tamang paraan. Ang sikreto ay consistency at tamang pagpili ng investment vehicles na bagay sa iyong risk appetite at financial goals. Isipin natin ang senaryo ng isang kababayan na nagsimula mag-ipon sa edad na 25. Kung magtatabi siya ng 5,000 pesos kada buwan at ilalagay ito sa investment na may average return na 6% per year, sa loob ng 35 years, aabot ito ng higit 4 million pesos. Ang 2 million pesos na target ay maaabot na sa loob ng mas maikling panahon. Ang compounding ang dahilan kung bakit lumalaki ang pera nang hindi mo namamalayan. Kapag ang interest ay kumikita ng interest,
Doon nagsisimula ang exponential growth. Nekainan, ano ba ang mga practical na investment options para sa mga Pilipino? Una, ang Pag-ibig MP2 Savings Program. Ito ay government-backed, tax-free, at may flexible terms. Ang minimum contribution ay 500 pesos lang, kaya accessible sa lahat. Sa mga nakaraang taon, ang dividend rate ay nasa 5% hanggang 7% per year. Kung maghulog ka ng 1,000 pesos kada buwan sa loob ng 20 years, pwede itong lumaki ng higit 300,000 pesos. Kung mas malaki ang hulog, mas mabilis ang paglago. Pangalawa, ang Mutual Funds at Unit Investment Trust Funds o UITFs. Ito ay pooled investments kung saan maraming tao ang naglalagay ng pera at pinapamahalaan ng professional fund managers. Ang kagandahan nito ay diversified ang portfolio. Ibig sabihin hindi lang nakatutok sa isang kumpanya o sektor. May equity funds, bond funds, balanced funds, at money market funds. Kung conservative ka, pwede kang pumili ng bond fund na mas stable. Kung aggressive ka, pwede kang pumili ng equity fund na mas mataas ang potential returns. Ang minimum investment ay kadalasan 1,000 pesos lang, kaya hindi hadlang ang maliit na kapital. Pangatlo, ang stock market. Dito mas mataas ang risk, pero mas mataas din ang potential returns. Kung bibili ka ng shares ng mga blue chip companies tulad ng Ayala, Jollibee o SM, pwede kang kumita sa dividends at capital appreciation. Halimbawa, kung bumili ka ng shares ng Jollibee noong early 2000s at hinawakan mo hanggang ngayon, malaki na ang kinita mo. Pero kailangan ng tamang research at disiplina. Hindi pwedeng magpadala sa hype o chismis. Ang practical na paraan ay gumamit ng peso cost averaging. Ibig sabihin, bibili ka ng fixed amount ng shares kada buwan, kahit mataas o mababa ang presyo. Sa ganitong paraan, nababawasan ang risk ng timing at mas consistent ang growth. Pang-apat, ang Insurance with Investment o VUL. Ito ay life insurance na may kasamang investment component. Ang kagandahan nito ay may protection ka at may chance pang lumago ang pera. Pero kailangan mong siguraduhin na legit at reputable ang provider. Maraming kababayan ang naloko sa mga scam na nagtatago sa ilalim ng insurance or investment schemes. Kaya dapat mag-research at magtanong sa licensed financial advisors bago pumasok. Bukod sa mga ito, may mga alternative investments tulad ng real estate, small business, o cooperative shares. Halimbawa, kung bibili ka ng lupa sa probinsya at maghintay ng 10 years, pwede itong tumaas ng value ng doble o triple. Kung magtatayo ka ng maliit na sari-sari store at gagamitin ang kita para sa savings, pwede rin itong maging stepping stone sa mas malaking negosyo. Ang mahalaga ay hindi lahat ng pera ay nasa isang basket. Diversification ang susi para mabawasan ang risk. Ngayon, paano ba mag-compute ng future value ng investments? Ang formula ay simple. Future value ay katumbas ng contribution beses 1 plus R sa kapangyarihan ng N-1 hatiin sa R. Kung maghulog ka ng 5,000 piso kada buwan sa investment na may 6% annual return sa loob ng 30 years, aabot ito ng higit 3 million pesos. Kung mas maaga kang magsimula, mas malaki ang compounding effect. Kaya ang golden rule ay start early, stay consistent. Maraming kababayan ang nagtatanong, paano kung maliit lang ang kaya kong i-invest? Ang sagot ay hindi mahalaga kung maliit, basta consistent. Kahit 1,000 pesos lang kada buwan, sa loob ng 30 years, pwede itong lumaki ng higit 600,000 pesos sa 6% return. Kung may dagdag na hulog tuwing may bonus o extra income, mas mabilis ang paglago. Ang mahalaga ay hindi mo hinahayaan na nakatambak lang ang pera sa savings account na kumikita lang ng 1% per year. Siyempre, hindi mawawala ang risk. Ang investments ay may ups and downs. Pwedeng bumaba ang value ng stock market, pwedeng bumaba ang dividends ng Pag-ibig MP2,
pwedeng malugi ang negosyo. Pero kung diversified ka at long-term ang mindset, mas malaki ang chance na lumago ang pera. Ang practical na paraan ay huwag mag-panic kapag bumaba ang market. Tandaan, ang investments ay marathon, hindi sprint. Ang 2 million pesos na target ay hindi maaabot sa isang taon, kundi sa consistent na hulog at tamang strategy sa loob ng decades. Isa pang mahalagang aspeto ay ang reinvestment ng dividends at interest. Maraming kababayan ang kumukuha agad ng dividends para gastusin. Pero kung i-reinvest mo ito, mas lalaki ang compounding effect. Halimbawa, kung kumita ka ng 10,000 pesos dividends sa isang taon at i-reinvest mo ito sa loob ng 20 years, pwede itong lumaki ng higit 30,000 pesos. Ang maliit na reinvestment ay may malaking epekto sa long-term growth. Bukod sa financial aspect, kailangan ding mag-develop ng investment mindset. Hindi pwedeng magpadala sa takot o sa hype. Kailangan ng tamang research, tamang disiplina at tamang patience. Kung may kaibigan na nagsasabing mag-invest ka dito, mabilis ang kita, huwag agad maniwala. Mag-research muna, magtanong sa experts, at siguraduhin na legit ang investment. Ang practical na paraan ay sundin ang rule na if it's too good to be true, it probably is. Sa huli, ang investments ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa future security at peace of mind. Kapag alam mong may 2 million pesos ka na nakahanda sa edad na 60, mas magiging relaxed ka at mas makakapag-focus sa pamilya at personal growth. Ang investments ay tool para sa financial freedom, hindi para sa instant riches. Ang sikreto ay magsimula ngayon. Maghulog consistently at hayaan ang compounding na gumawa ng magic. Ang huling hakbang para maabot ang 2 million pesos bago mag 60 years old ay ang tamang lifestyle management at retirement readiness. Dito na pumapasok ang tunay na pagsubok. Kasi kahit gaano ka pa kasipag mag-ipon at mag-invest, kung hindi mo makokontrol ang lifestyle mo, pwedeng maubos ang lahat ng pinaghirapan. Ang retirement ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mindset, disiplina, at tamang paghahanda sa mga gastusin na darating. Isipin natin ang isang karaniwang Pilipino na nasa edad na 45. May savings na siya, may investments na rin, pero napapansin niyang tumataas ang gastos buwan-buwan. Bumibili ng mas mamahaling appliances, kumakain sa mas social na restaurant, at nag-upgrade ng sasakyan kahit hindi pa kailangan. Ang tawag dito ay lifestyle inflation. Kapag tumataas ang sahod, tumataas din ang gastos, at nauubos ang extra income. Ang practical na paraan para maiwasan ito ay mag-set ng fixed lifestyle budget. Halimbawa, kung nasanay ka na sa 20,000 pesos na monthly expenses, kahit tumaas ang sahod mo, panatilihin mo muna iyon at ilagay ang extra income sa savings o investment. Sa ganitong paraan, mas mabilis mong maaabot ang 2 million pesos na target. Bukod sa lifestyle inflation, kailangan ding paghandaan ang healthcare. Isa ito sa pinakamalaking gastos ng retirees sa Pilipinas. Kapag nagkasakit ka sa edad na 60, pwedeng maubos agad ang retirement fund mo kung wala kang health insurance o HMO. Kaya habang bata pa, mag-invest na sa healthcare plan. Kung may employer ka, siguraduhin na covered ka ng HMO. Kung freelancer ka, pwede kang mag-apply sa mga private providers o government programs tulad ng PhilHealth. Ang practical na paraan ay maglaan ng fixed amount kada buwan para sa healthcare. Halimbawa, kung magtabi ka ng 3,000 pesos kada buwan para sa health insurance sa loob ng 20 years, iyon ay 720,000 pesos na nakalaan para sa medical needs. Isa pang mahalagang aspeto ng retirement readiness ay ang simulation ng future expenses. Maraming kababayan natin ang hindi nag-e-estimate ng gastusin sa future. Ang akala nila sapat na ang 2 million pesos. Pero kung hindi mo alam kung magkano ang monthly expenses mo sa edad na 60, mahihirapan kang mag-budget. Ang practical na paraan ay gumawa ng sample budget. Halimbawa,
Sa edad na 60, ang daily needs ay 10,000 pesos kada buwan, ang healthcare ay 5,000 pesos kada buwan, at ang leisure o travel ay 3,000 pesos kada buwan. Ibig sabihin, 18,000 pesos ang monthly expenses. Kung may 2 million pesos ka at gagamitin mo ito para sa 18,000 pesos kada buwan, aabot lang ito ng 111 months or halos 9 years. Kaya kailangan ng passive income tulad ng dividends, rentals, or small business para mas sustainable ang retirement. Bukod sa financial aspect, kailangan ding paghandaan ang emotional at social aspect ng retirement. Maraming retirees ang nade-depress kasi nawawala ang sense of purpose. Ang practical na paraan ay mag-develop ng hobbies or small business bago pa mag-retire. Halimbawa, kung mahilig ka sa gardening, pwede kang magtanim at magbenta ng gulay. Kung mahilig ka sa writing, pwede kang gumawa ng blog or YouTube channel. Ang mahalaga ay may ginagawa ka na productive at fulfilling. Sa ganitong paraan, hindi lang pera ang meron ka, kundi happiness at peace of mind. Isa pang challenge ay ang extended family support. Sa kultura natin, normal na tumulong sa anak, apo, o kamag-anak kahit retired na. Walang masama dito pero kailangan balanse. Kung lahat ng retirement fund mo ay napupunta sa extended family, mahihirapan kang mag-sustain ng sarili mong needs. Ang practical na paraan ay mag-set ng limit. Halimbawa, maglaan ng fixed amount kada buwan para sa family support at huwag lalampas doon. Sa ganitong paraan, nakakatulong ka pa rin pero hindi naaapektuhan ang retirement plan mo. Siyempre, hindi rin mawawala ang usapin ng inflation. Ang 2 million pesos ngayon ay mas maliit ang value pagdating ng 30 years. Kaya dapat may investments na lumalagpas sa inflation rate. Kung ang inflation ay average 3% per year, kailangan ng investments na kumikita ng at least 6% per year para hindi maubos ang value ng pera. Ang practical na paraan ay mag-diversify ng portfolio. Maglagay ng pera sa stocks, bonds, real estate, at small business para mas mataas ang chance na lumago ang pera. Bukod sa financial planning, kailangan ding mag-develop ng habit ng frugality. Hindi ibig sabihin na kuripot, kundi marunong mag-prioritize ng needs kaysa wants. Halimbawa, kung may extra income ka, imbes na bumili ng bagong cellphone, ilagay ito sa investment. Kung may bonus ka, imbes na mag-travel abroad, mag-travel locally at ilagay ang natipid sa savings. Ang simpleng habit ng frugality ay may malaking epekto sa long-term financial health. Sa huli, ang lifestyle management at retirement readiness ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mindset, disiplina, at tamang priorities. Kapag natutunan mong i-control ang lifestyle inflation, mag-invest sa healthcare, mag-simulate ng future expenses, at mag-develop ng productive hobbies, mas magiging sustainable ang retirement mo. Ang 2 million pesos na target ay hindi lang achievable, kundi magiging mas meaningful kasi may kasamang peace of mind at happiness. Isipin mo na lang ang senaryo ng isang kababayan na nag-retire sa edad na 60 na may 2 million pesos. Kung may passive income siya mula sa dividends at rentals, kung may healthcare plan siya, at kung may productive hobbies siya, mas magiging relaxed at mas masaya ang retirement niya. Hindi siya mag-aalala sa gastusin, hindi siya mag-aalala sa sakit, at hindi siya mag-aalala sa boredom. Ang retirement ay hindi katapusan, kundi simula ng bagong chapter ng buhay. Meron lang akong mahahalagang paalala, mga ka-daily. Kailangan din nating tandaan ang mga risks at practical reminders na pwedeng makaapekto sa tunay na halaga ng pera sa future. Una, ang inflation risk. Ang 2 million pesos ngayon ay hindi nakatumbas ng halaga nito pagdating ng 30 years. Kung ang presyo ng bigas, kuryente at gamot ay patuloy na tumataas taon-taon, ibig sabihin mas maliit ang mabibili ng pera mo sa hinaharap. Kaya hindi pwedeng savings account lang ang paglalagyan. Kailangan ng investments na lumalagpas sa inflation rate tulad ng stock market,
mutual funds, o Pag-ibig MP2. Ang goal ay kumita ng at least 6% per year para hindi kainin ng inflation ang value ng pera mo. Pangalawa, healthcare costs. Isa ito sa pinakamalaking gastos ng retirees sa Pilipinas. Kapag umabot ka ng 60 years old, mas mataas ang chance na kailangan mo ng regular checkups, maintenance medicine, or hospital care. Kung wala kang health insurance o HMO, pwedeng maubos agad ang retirement fund mo sa medical bills. Kaya habang bata pa, maglaan na ng fixed budget para sa healthcare. Ang simpleng 3,000 pesos kada buwan na nakalaan para sa health plan ay malaking tulong sa future. Tandaan, mas mura ang insurance kapag bata pa, kaya huwag hintayin na magkasakit bago mag-apply. Pangatlo, discipline. Ang pinakamalaking kalaban sa financial planning ay hindi kakulangan ng income, kundi kakulangan ng consistency sa savings. Maraming kababayan ang nagsisimula mag-ipon pero nawawala ang momentum kapag may luho o biglang gastos. Ang sikreto ay automation at habit formation. Kapag automatic ang savings at nakasanayan mo na ang delayed gratification, mas madali mong maaabot ang 2 million pesos na target. Sa huli, ang retirement plan ay hindi lang tungkol sa pera na naiipon, kundi sa tamang mindset at disiplina. Kung maaalala mo ang tatlong paalala na ito, inflation, healthcare, at discipline, mas magiging matibay ang foundation ng financial freedom mo. Sa pagtatapos ng seryeng ito, malinaw na ang pag-abot sa 2 million pesos bago mag-60 years old ay hindi isang pangarap lang, kundi isang konkretong plano na pwedeng gawin ng bawat Pilipino. Nagsisimula ito sa matibay na savings foundation, lumalago sa tamang investments, at nagiging sustainable sa disiplinadong lifestyle management at retirement readiness. Ang tunay na kalaban ay hindi kakulangan ng income, kundi kakulangan ng consistency. Kapag may disiplina, tamang mindset, at malinaw na priorities, makakamtan mo ang financial freedom at peace of mind. Ang retirement ay simula ng bagong yugto ng buhay, puno ng seguridad at pag-asa. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.